Lalo pa raw lumalakas ang depensa ng Multi-ISIS Group habang umaabante naman ang tropa ng gobyerno para bawiin ang mga lugar na itinuturing na stronghold ng mga bandido o terorista. Pero sa isang drone video, makikita ang mga pinaniniwalaang terorista na dumidiskarte sa paggamit ng kahoy at yero bilang dagdag panangga laban sa mga sundalo. Ang mga bakwit naman sa Iligan, umaapelang pabalikin na sila sa mga lugar na kontrolado na ng militar. Live mula sa Iligan City, may report si Marisol Abduraman. Marisol? Jessica, lumiliit na raw ang mundo ng kalaban at habang nagiging ikangay dikitan na ang laban sa pagitan ng tropa ng gobyerno at doon nga sa Multi-ISIS ay talagang lumalakas lalo ang depensa dahil sabi nga ng AFP, nasa last stand na nga ang kalabang grupo ngayon kaya naman mas lalong nagiging palaban ang mga ito dahil yun nga, sabi nga na rin ni General Galvez, nagiging suicidal na raw ang kanilang nakakasagupa ngayon at samantala, Jessica, habang nagpapatuloy ang bakbakan, lalo lamang ikangay nagsusumidhi ang damdamin ng mga bakwit na talagang ang kanilang kagustuhan makabalik na nga doon sa Marawi. Kitang-kita pa ang usok sa videong ito na mula sa airstrike ng militar sa Marawi City. Ayon sa source, kuha raw ito noong huling linggo ng buwan ng Hunyo at ang airstrike na ito pangatlong beses na sa lugar. Sa isa pang video, nakuha rin matapos ang airstrike, makikita naman ang isang pinaniniwalaang miyembro ng Multi-ISIS na tumatakbo sa kalsada. Sunod na nagtakbuhan ang ilang pang nagpalipat-lipat ng bahay matapos ang airstrike. Ang drone video namang ito, kuha ngayong buwan lang. Kita ang isang itim na van na huminto sa sentro ng Marawi na hawak pa ng Multi-ISIS Group hanggang ngayon. Pinaniniwala ang mga terorista ang bumaba sa van na may dalang mga kahoy at yero. Ayon sa isang military source, ginagamit ang mga kahoy at yero bilang dagdag proteksyon ng Multi sa mga lugar kung saan sila nagtatago. Sa isang punto, maririnig din ang mga pagputok. Binabaril daw kasi ng mga Multi ang mga drone. Sabi ng militar, marami na silang mga nababawing lugar na dating pinagkukutaan ng mga Multi-ISIS. Kabilang narito ang mga dating stronghold ng grupo. More buildings are being cleared. Dumadami yung mga firearms na ating nare-recover. And even yung IEDs na mga bomba na nakikita sa bawat daanan, bawat building. It's a matter of time. Matatapos natin to. At habang papalapit na raw ang tropa ng gobyerno para mabawi ang iilang lugar na hawak ng mga bandido, lalo raw lumalakas ang depensa ng mga kalaban, kaya lalong dumarami ang mga stray bullet. Even in the capital, nararamdaman natin dahil nga yung intense firefight. Kaya sinasabi natin sa mga tao rito and also the media to pumunta sa isang ligtas na lugar. Marawi umangkat, tama na ang maling pakikibaka. Magdadalawang buwan na ang krisis sa Marawi, kaya naman ang ilang mga bakwit naging emosyonal sa isinagawang dialogo ng militar kanina. Gusto na raw kasi nilang umuwi sa kanilang bahay sa July 24, isang araw matapos mapaso ang orihinal na deklarasyon ng martial law. Yung mga lalaki halos araw-araw, sir, nagsusuntukan dyan sa dyan po sa mga evacuation center. Kung na yung result na yun na aburido, sir. Ako po ay kasama niyo from the very start na nagkukondina sa itong mga terorista. At saka ayaw ko mayroon pang mag-recruit ng terorista. Pero ito hong nangyayari na hindi mapansin po, sir, para tayong nagre-recruit ng mga terorista. It's matter of time that we will liberate Marawi City at ibabalik po namin sa inyo. Mabangon po tayo. Hindi rin naiwasan ng mga residenteng questionin ang ilang pahayag ng militar tungkol sa estado ng gyera kontra Mauti. Naririnig ko sa inyo, sa TV, na kukunti na lang ang ISIS, about 60. Kumukunti ang kanilang ginagalawan. At sabi niyong malapit na ninyo sila maano. Bakit po hindi pa natin itigil na itong airstrike na ito? Hindi ba mayroon kayong mga drones, mayroong mga surveillance na nakakakita sa mga images kung nasaan sila? Bakit hindi yan talagang i-target? Bakit the whole Marawi City is being bombed? Kaya po tayo dumating sa point ng paggamit ng airstrike upang i-take down po yung mga malalakas na
battle positions ng kalaban. At kung hindi natin gagawin po yun, aabutin talaga tayo ng siyam-siyam. Dinagsa naman ng mabakwit ang satellite office ng TESDA o Technical Education and Skills Development Authority ng Lanao del Norte sa Iligan City. Lahat sila gusto mapabilang sa livelihood training. Kaya kahit ang matinding init, pagod at gutom, tiniis nila. Ang babaeng ito nga, hinimatay pa. Ang problema, sana maging patas naman sila sa mga tao. Hindi yung kilala lang nilang binibigyan nila, nakakainis. Gaya nun, may nakukulaps. Ilang beses ko na po kaninang in-announce na lahat po ng nakarehistro na gustong mag-training sa TESDA ay makakakot din. sabi ng TESDA, mayroong 4,500 slots para sa mga bakwit mula Marawi City na nasa Iligan City. Pero hirap din silang iproseso ang lahat dahil limitado pa ang mga gamit sa training center. Yung iba dyan, pwedeng hindi pa naka-fill up ng narinig yung balita or nasabihan, pumunta. And yung launching na yung ngayong araw, 2,000 lang yung mga accommodate natin dyan. 2,000 lang. But it doesn't mean na yung 2,000 is or limited only for the 2,000. Ang mga kwalipikadong sumailalim sa TESDA training, makatatanggap ng 100 peso daily allowance at starter kit o panimula na pangkabuhayan. Jessica, regarding pa rin dito sa sinasabing unrest civilians nga na balak magmarcha muli papunta ng Marawi, malaki pa rin ang kumpiyansa, tiwala at paniniwala ng AFP na makukuha pa rin nila ito sa pakiusap, sa kanilang patuloy na pakikipag-ugnayan dito sa mga organizer at mismo na rin yung mga taong involved ito mga bakwit nga na maging mahinahon lamang dahil pilit daw nilang ipinapaunawa sa mga ito sa pamamagitan nga ng kanilang information campaign sa mga evacuation center kung bakit hindi paligtas bumalik ngayon sa Marawi City. Jessica. Marisol, ang hirap ng katayuan din ng militar, no? Kailangan nilang i-manage yung expectation ng public kung gaano pa ba katagal itong labanan. On the other hand, kailangan din nilang i-manage yung expectation ng mga bakwit, no? Kasi gustong-gusto na rin nilang bumalik sa kanilang mga bahay. Kaso pag nakita naman natin sa video, no, na gumagala-gala pa pala, tumatakbo-takbo yung mga ISIS. Ibig sabihin, pag lumipat na doon yung mga bakwit, pwede pa rin silang maging vulnerable dito sa mga nalalabi kahit kukonti na lang na mga Maute ISIS. Okay, yun naman just one thing that we discovered, simula nung pumutok itong gulo na ito, medyo hindi na pala ganun kalakas o kaano ang kanilang exposure sa mga balita. Kasi nung kinover natin ang information campaign itong mga militar nga, na kung saan ipinalabas nila kung ano ang nangyari sa Marawi at kung ano itong kinakalaban ng gobyerno doon lamang talaga nila na unang-una nakita na ganun na pala ang nangyari sa Marawi. Kaya naging emotional, umiyak in fact ang ilan sa kanila dahil parang sobrang nasaktan daw sila sa nakita nila sa Marawi. At doon rin lang nila lubos na naintindihan kung ano nga ba itong ISIS na siyang nagiging inspirasyon ng Maute Group. Nevertheless, alam mo Ma'am Jess, kahit gaano pa ito ipaliwanag, talagang meron pa rin talagang mga bakwit na ang gusto pa rin talaga na ay parang makalanghap lamang daw, parang give them at least ilang araw lamang daw na makabalik doon sa Marawi. Ang tingin nila, amin ito, so may karapatan kami bumalik doon. So, kaya doble ang effort talaga ng gobyerno, lalong-lalo na itong militar at mga pulis para ipaunawa talaga sa kanila na hindi nga safe bumalik doon dahil bukod doon sa nakita nga natin na talagang may presensya pa rin talaga ng ISIS doon. Aminado na mismo ang AFP na talagang hindi nagiging madali ang kanilang laban dahil yun nga, habang dumidikit ang laban, lumalakas din ang kanilang resistance dahil nasa last stand na nga sila. Kumbaga, hindi rin naman pahuhuli ng buhay ang mga yan, kaya lalaban at lalaban. Kaya kahit nga sa safe zone na tinatawag sa Marawi, Ma'am Jess, yung usual na tinatambay natin sa Capitol ay talagang kahit saan ikangay naglalanding ang mga stray bullet, kaya kahit tayo mga media ay talagang pinag-iingat ng mga authorities doon, Jessica. In the meantime, kailangan i-improve ang living conditions siguro ng mga bakwit. Ay, nakikita naman natin yung effort ng gobyerno, pero mukhang kulang pa rin kasi dun sa kwento ng isang mama sa report mo, na may araw-araw daw may mga nagsusuntukan dahil nabuburyong na sila o aburido. We have to take that into consideration na bago nangyari itong gulo sa Marawi, marami sa mga magkakapitbahay, na magkakabarangay dyan sa Marawi, may mga rido pa na tinatawag, may mga away-away yan tapos ganito pa, they're thrown into a situation like this. Paano pa kaya? So baka dapat mas may dagdagan pa na gawin para ma-improve yung living conditions sa mga evacuation center?
Isa nga sa napag-uusapan dahil ganun na nga ang problema ang kinakaharap ng mga bakwit ngayon, no matter kung ano man ang gawin nila, talagang hindi naman sa diskontento sila, pero dahil talagang napakahirap nga, lalo't lalo na Ma'am Jess, na karamihan sa kanila, if not all of them, ay first time itong nakaranas na naging evacuee sila, at yun nga, nakakasama na doon sa evacuation, yung nga, nagkakaroon ng alitan nga doon sa kanilang lugar, hindi talaga nagiging madali sa kanila. Sabi nga, ng isang ordinaryong pamilya lang na ating nakausap, sa Marawi, di baling wala kami makain, basta nandun kami, kesa naman, nandito kami araw-araw na may pagkain pero nasa evacuation kami. Naiintindihan naman natin yan, ano? Pero yun nga, ang sinasabi pa rin ng militar, hindi pa rin nga talaga safe bumalik doon. At going back sa sinabi mo kanina, Ma'am Jess, yung ni-raise mo, talagang kaya nga tinututukan ang kanilang mga mental condition dahil nakikita na nga ng mga provincial health officer na meron na talaga doon yung mga medyo nasisiraan na ng bait. Dahil bukod doon sa depression sa kanilang kalagayan, meron sa kanila nagkaroon ng mga traumatic experience tulad halimbawa kung namatayan sila ng kamag-anak, ang takot nila na baka madamay sila ulit sa mga ganung gagawin pa lang. So, sana nga ma-address ito at mapabuti. At isang nakikitang option ay itong mga evacuee na nandito ngayon sa ilang bayan dito sa Lanao del Norte ay kukunin ng kanilang mga chief executive at pwede silang maibalik ulit doon sa lugar. Ang problema naman, Ma'am Jess, saan sila idadaan? Ayaw kasi magbigay pa ng access itong militar dahil syempre hindi pa rin daw kasi clear ang area. So talagang napakahirap. Every time kailangan i-consider talaga ang security aspect pa rin talaga sa mga ganito. Kaya all of us really are hoping na sana nga kung hindi man talaga maibalik na normal, magawan man lang ng paraan kung paano at least maiibsan ang kanilang conditions sa mga evacuation center ngayon, Jessica. Maraming salamat sa iyo at ingat kayo sa Iligan at sa Marawi, Marisol Abduraman.